go.
ng mga kanilang mga kapatid na bawiin sa kanila yung kanilang mga pamana na sila ay nagkaroon ng takot. At ganoon din naman yung nasa kabilang side na sila naman din ay natakot na yung kanilang baka magkasala sila at madami sila sa ginawa na itong dambana na akala nila gumagawa sila ng sarili nilang dambana para sa Diyos, Diyos-Diyosan. Meron silang itinatayo na sarili nilang Diyos-Diyosan. Nag-alay sila ng mga kasi dahil nga po siya natakot sila nung una na si Akan ay gumawa po ng ng hindi po maganda na lumabag po sila sa ating Panginoon Diyos. Kaya sila po ay natakot na tinawag po nila ang kanilang mga mga kapatid na iba na puntahan po nila itong mga kapatid nila sa kabila at gusto nilang makipagdigma para po alamin po rin yung, kung bakit sila gumawa ng ganoon na iniisip po nila na sila po ay gumagawa ng sarili po nilang pag-aalay po doon. Pero dahil nga po pinaliwanag na po ng lipin nila God at Ruben na sila ay gumagawa ng dambana upang ito'y maging tanda sa doon nga po sa na po na yun, pasasalamat nila sa Panginoon at ito po ay tanda nila bilang pamana sa kanila na ibinigay sa kabila ng Jordan. Kaya nung sila po ay nakalinawan na po, nagkaayos po sila, ayun ay muli pong bumalik ang kapayapaan po sa kanilang sa kanila pong lahi. So, opo, wala pong sigalot. Ngayon po, ganun din po, sa akin naman po sa ating panahon po ngayon, baga tayo po ay mga, meron po tayo mga kasama po, na minsan nagkakaroon po tayo ng mga kaguluhan mismo po sa ating iglesia dahil sa minsan hindi po tayo nagkakaunawaan dahil meron po tayo minsan may mga sarili-sarili po tayo mga opinion, pagkaunawa. Minsan hindi po tayo nagkakaintindihan sa ating mismo sa iglesia. Ngunit sabi nga, kung tayo ay naalam po muna natin yung mga bagay-bagay na yung katotohanan ay ating alamin natin, ito ay ating maaayos, hindi magkakaroon ng gusot sa isang iglesia o samahan ng ating mga iglesia kung tayo mismo na merong mga hindi, ibig sabihin, meron tayong mga panukala na hindi naman ayon doon sa iba or hindi nila nauunawaan pa. Dapat ay tayo ay magsanggunian sa isa't isa upang tayo ay magkaroon ng kaayusan. Yun po yung sa akin pong Amen. 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 Salamat po, Sister Mary Jane Carlino, sa inyong pong ginawang pagbasa sa Joshua 22. Amen. Okay po. At ang inyong pong reflection. Salamat po. So, sabi po dito ni Pastor Jerry, Amen, pinalalakas ng babasahin ito ang ugali ng pagiging mapagbigay na salungat sa ugali ng pag-iimbot na ugali ni Akan. Sa halip na sa mangba, itinayo nila ang dambana sa paghahayag ng pasasalamat sa Diyos. Gumawa sila ng dambana ng paghihimagsik. So ang panalangin po ay, Panginoon, nawa po ay maging ugali namin ang pagiging mapagbigay at maging mapagpasalamat sa iyo bilang pagsamba namin sa iyo. Amen. No? At may isa, for further reading po, covetousness is idolatry, no? Sa Colossians 3 verse 5 at sa Ephesians chapter 5 verse 5. No? So, salamat po, yung maling akala, na muntik pang magkaroon ng digmaan sa pagitan po nila. Pero dahil nga po sa naging pag-uusap, mahagap na pag-uusap ay naayos po ang lahat. So, yun din po sa atin, napakalaga ng communication, di ba? Kasi kung may miscommunication, magkakaroon ng misunderstanding, so hindi po magkakaroon ng kumbaga ng kapayapaan sa ating pong kalagitnaan. So mahalaga po ang magkaroon po tayo ng
mabuting komunikasyon sa bawat isa. Amen. Praise the Lord po sa ating pong narinig. At tayo po ay manalangin po panandali. Sister Mary Jane, pwede po kayo mag-lead ng ating pong prayer. Tayo po yumuko po para sa panalangin. O Diyos, sa manaming banal, dakila ang tahanan ay nasa mga langit. Kami po ay lumalapit po sa inyo, Panginoon, na sa programa pong ito ay inyo po nawa kaming pangunahan. Basbasan po nawa kami ng banal na Espiritu, ang mga magsisiganap po at ang mga nakikinig po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng parunungan, pangunawa sa inyo pong mga banal na salita. At naway kami po magliwanag, maging asin po sa sanlibutan na ito, na ang lahat po na inyong mga salita ay amin pong isabuhay. Patnubayan po lahat ng mga nakikinig at mga nagbabahagi po sa programang ito. Nawa ang pagpapala ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin na mga nakikinig. Lalo't higit po sa mga may bahagi po sa programang ito. Nawa ang patuloy niyo pong basbas, ang siya niyo pong igawad sa bawat isa po sa amin. At ganun din po, dinadalangin ko po, Panginoon, ang mga hindi po nakapag-online o kung ano man po ang kanilang mga ginagawa, Panginoon. Alam po namin nasan man po sila ay na ang connection po nila ay nasa inyo. Ano man po ang aming mga pinagdadaanan sa mga oras na ito ay nandiyan kayo upang pakinggan ang lahat ng aming mga panalangin. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Prepare to meet your God. Amen. Sa pagkakataong ito po ay tayo po dadako na sa ating pong Lest We Forget reading, pagsulong ng Adventismo sa Rhodesia. Andito na po kaya si Sister Marilyn Picard. Wala pa po, hindi ko po siya makita sa ating pong Zoom participants. May gusto pong mag-volunteer. Okay po, Brother Melvin, partner, go ahead. Thank you. Sige po. Ako po sandali lang ha. Ayusin ko lang yung aking. Ayan. Ba't ganun? Hindi ko mabasa. Bakit ganun? Di ba? Okay. Sige po. Ang title ng ating babasahin ngayon ay November 11, Pagsulong ng Adventismo, Part 7, Rhodesia. Baka ating malimutan. Ito ay ang ating verse ay makikita sa Romans 20:20. Ako'y natagpo nila na mga hindi umahanap sa akin. Ako'y nahayag sa kanila na hindi nagtatanong tungkol sa akin. So, sa pagtukoy ni Ellen White na si Nehemiah ay nanalangin sa Diyos para sa tulong at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at ginabayan ang mga paghanong hari na tumulong sa kanya. Binawi ng General Conference ang kanilang desisyon laban sa pagtanggap ng regalo mula sa Solusi. Sa gayon, nalampasan ang panloob na hamon sa misyon. Ngunit nanatili ang sitwasyong politikal. Hindi pa natagalan matapos dumating ang mga misyonero. Ang kamakailan lamang na nasakop na tribo ng Matabele ay nag-alsa laban sa mga Biton na British na naging dahilan upang ang mga misyonero ay umalis ng 5 buwan. Ang hindi pa sapat na problema, kaagad matapos ang kanilang pagbabalik, kinailangan nilang harapin ang isang taggutom sa mga lokal na tao at isang pagsiklab na rinderpest na kumitil sa ilang mga baka ng misyon na nagliligtas sa kamakailang digmaan. At nakaharap ang misyon ng isa pang malubhang problema, ang malaria. Naalala ko pa ang pagtayo sa tabi ng maliit na libingan sa lugar na ngayon sa Solusi University. Halos lahat ng original na mga misyonary ay namatay dahil tumanggi silang uminom ng quinine, ang tanging kilalang pangontra sa malaria noong 1890s. Bakit sila tumanggi gamit ang gamot na nakakasagip ng buhay? Dahil sa hindi lubos na pagkaunawa sa konteksto ng payo ni Ellen White laban sa pag-inom ng nakakapinsalang gamot, mahigpit nilang tinanggihan ang isang bagay na makakatulong sana sa kanila. Sila ay matapat na tagapagtaguyod ng kalusugan hanggang kamatayan. Sa original na 7 na dumating noong 1894, 3 lamang ang nakaligtas noong 1898. Namatay yung 4 sa malaria. No? At 2 sa kanila ay nasa Cape na nagpapagaling mula sa malaria. 4 na namatay, 2 pa yung nagpagaling. Ang misyonerong natira ay ang hindi tapat. Bakit hindi tapat? Ginamit niya ang quinine dahil sa paniniwala na mas mainam ang paggamit ng kaunting nakakapinsalang gamot kaysa manatiling bukas sa buong puwersa ng isang nakamamatay na sakit. Sa katunayan, ginamit niya ang common sense na itinaguyod ni Ellen White sa mga mahirap na sitwasyon. Bilang resulta,
Patuloy siyang naglingkod at nagpatotoo sa Solusi Mission. Noong year 2007, ang munting tungtungan sa Africa ay lumago. Nasa mahigit 5 million binyagang mananampalataya sa 3 division ng iglesia na naglilingkod sa kontinenteng iyon. Marami ang mga aral para sa atin na nauugnay sa Solusi Mission. Isa sa mga pinakamahalaga ay ang patuloy na pamumuno ng Diyos sa kanyang iglesia sa kabila ng mga taong may kapintasan na kanyang pinili upang gamitin sa kanyang gawain. At Panginoon, nabubuhay kami sa isang komplikadong mundo. Pakiusap, tulungan mo po kami sa aming mga pakikibaka na panatiling bukas ang aming 2 mata kasama na ang mata ng pananampalataya. So maganda yung kwento na ito, no, tungkol doon sa Rhodesia, no, ating Solusi Mission. Ating bibigyan ng linaw yung kwentong ating binasa, no po. Noong daw 1894, may 7 Adventist member, ano, British ito, na nagpunta sa Rhodesia. Ang bansa na ito ngayon ay tinatawag ng Zimbabwe, ano po. Ito ay mahirap na bansa, ano po. Zimbabwe sa ngayon, ano. Upang sinimulan nila yung mission doon sa Solusi Mission, yung 7 Adventist nito. Ngunit sa kanilang paglalakbay doon ay hindi naging madali, ano. May mga nasagupa sila mga pagsubok, ano. Unang-una yung pagtanggi ng General Conference at tanggapin yung lupa bilang donation. Nag-donate ng lupa, ano, nag-donate ng lupa doon para sa mission, pero tinanggihan ng General Conference. Di natin alam kung bakit, ano, pero ito sabi ay internal issue lamang. So, pangalawa, mayroong rebellion sa tribo ng Matabele. Nagkaroon ng labanan doon, ano, sa mga British laban sa Matabele. Siguro akala nila sasakupin sila ng mga British kasi mga nasa Africa, ganun, ano, siguro panahon na yon. Akala nila sasakupin sila. Kaya napilitan lumikas yung mga 7 misyonero. Yung 7 misyonero na yun, umalis na 5 buwan, sabi dyan, ano. Tapos may nakaharap naman silang taggutom naman sa komunidad, talagang taggutom sa lugar na yun, ano. At pagkatapos nagkaroon pa ng rinderpest outbreak, yung mga nagkakasakit, yung mga hayop na baka, no, naapektuhan yung kanilang mga hayop doon. Talagang matindi yung pinagdaanan nila. Tapos ito pinakamatindi, yung nasagupa nilang malaria epidemic. Pinakamatindi ito, no, na kung saan 4 nga yung namatay agad, yung 2 nagpapagaling sa Cape, ano. At yung isa ay uminom ng quinine, ano po. At ito na yung pagkakamali, ng malaking pagkakamali ng mga tao. Misunderstood. Inano siya ng mga tao na hinusgahan siya ng mga tao na siya hindi tapat, ano. Dahil siya ay uminom ng quinine. Dahil nga sinunod yung payo ni Ellen White na huwag daw gagamit ng gamot na nakakapinsala, ano po, manatiling tapat hanggang sa wakas. So yung mga namatay na natiling tapat hanggang sa wakas. Pero yung hinusugahan na hindi tapat, mga kapatid, na uminom ng quinine, siya yung ginamit ng Diyos para magpatuloy at mapalakas ang mission dito sa Solusi Mission, ano po. So sa resulta, yung 7 na missionary, 3 na lang naging buhay noong 1898. At 2 sa kanila ay nagpapagaling sa Cape Town, ano po. So isang nanatili sa mission, yun yung pinagsabihan nilang hindi tapat na uminom ng quinine, ano po. Kumbaga yung quinine, ito yung tawag dito, yung parang sa atin ay yung vaccine, ano, para maiwasan yung malaria, gumaling sa malaria o hindi maapektuhan ng malaria. So sabi dito nung 2007, 5 million Adventist nang meron sa Africa. Dahil yan sa isang taong sinabihan na hinusgahan na hindi tapat dahil sa payo ni Ellen White, ano po, dahil uminom ng quinine. Meron 5 million ngayon na Adventist sa Africa. Tapos meron pang university, Solusi University, nakita natin to sa ating mission story ng mga nakakaraan, ano. Meron na rin mga institutions doon at mga iba't ibang mga church divisions. At patunay na ang gawain ng Diyos ay hindi natitigil kahit na may pagkakamali ang tao, ano po. Pagkakamali, alam naman taong perfect, mga kapatid, ano. Lahat nagkakamali, ano po. So patunay lang na ang Diyos ang gumagawa, ano po. Hindi kailangan ng Diyos ng perfectong tao, kundi yung willingness na
gumawa na po. Sa aking nakitang personal na nakita dito ay yung ginawa ng tao na isa na imperfect, na kung saan ay uminom siya ng quinine. Hindi naman niya kinalaban ng Diyos, mga kapatid, ano? Nagpagamit pa nga siya sa Diyos para magpatuloy sa mission. So yung ginawang panguhusga ng mga tao na hindi tapat ay na pag-inom ng quinine ay paglabag, ay sa tingin ko ay ginamit niya yung common sense na sinabi din ni Ellen White. Ano po? Meron siyang common sense. May reflection question akong gustong i-share sa inyo, no? Sa may pinaniniwalaan ba tayong tradition o principle na baka kulang sa konteksto, ano po? Ang nangyari din kasi sa atin yan, no? So kung sa kanila yung malaria, sa atin naman ay COVID, ano? So anyway, huwag na nating pahabain. Hindi naman yung issue, ano? Ang issue dito ay tungkol sa Solusi o doon sa ano yung dating pangalan ng kanilang lugar? Rhodesia. So yan ang ating magandang lesson sa Lest We Forget. Ating tandaan na ang Diyos ay gumagawa para sa kanyang pagtatagumpay ng mission at lahat gagamitin niya, kahit yung mga hindi perpektong tao, mga kapatid. Kung may pag-asa pa tayo dahil tayo hindi perpekto, na magamit sa pagpapalawak at pagtatapos ng mission ng Diyos dito sa lupa. Magandang umaga po sa lahat. God first morning po. First morning, Partner Melvin. Thank you po. Amen. Salamat po sa inyo pong panguna, pagbabasa ng ating pong baka malimutan. Ating malimutan. Thank you po. Purihin ang Panginoon sa naging pangunguna, no, ng ating pong mga kapatid sa Rhodesia, na ngayon po ay Zimbabwe. No? So, tayo po ngayon ay magpapatuloy. Salamat po Brother Melvin. Tayo po magpapatuloy na sa ating pong mensahe. Subalit hindi ko po makita kung naririto na po si Brother or Pastor Frederick Gregorio na magbibigay ngayon ng ating pong message about perseverance in prayer sa ating pong 14th day. Sino po ang pwedeng wala tayong topic yan, ano? Kung meron sana pwede nating saluhin, ano? Oo nga po wala po si Pastor Gatius. Po ako na po uli. Pastor Jerry, yan. Isa sa mga Pastor Jerry. Sige po, Pastor Jerry. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, ay batiin ko po muna habang po nag-prepare si Pastor Jerry ang ating pong lahat ng kasama dito sa Zoom. Tayo po ay mga kapatid ay nasa 68 na, subalit wala po tayong mga partners sa live, Facebook Live. Pero sa Discipleship Ministry ay naka-on tayo, Brother Melvin, no? Opo, naka-on tayo dyan. Meron tayong viewer dyan. 16. May 16 tayong mga nanonood sa Facebook Live via Discipleship Ministry. Batiin ko po si Sister Marfe Pascua, Desiree Flores, Cynthia Galang Castro. Walang audio. Naway naririnig yun na po ako ngayon. Sister Madeline Garcia, salamat po. Teresita Dairit Reyes, Reynalyn Gutierrez, Dang de la Cruz, Sweetie Burgos Lopez, Revelyn Ronas Padilla at Sister Teresita Ladia. At marahil yung iba hindi comment. So salamat po sa inyo pong pagsama sa amin ngayong umaga. May 17 po tayo sa Facebook Live. Salamat po. At bago tayo magpatuloy, inanis ko po kayong anyahan muli sa isa pong pananalangin. Brother Melvin, pwede bang ikaw ang magpanalangin? Ipanalangin rin po natin si Pastor Jerry na siyang magbibigay ng mensahe sa atin ngayong umaga. Salamat. Sige po. Tayo po ay pumikit sa panalangin. Let's pray. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit. Salamat po sa example ng kwento doon sa Lest We Forget na patungkol na gumagawa. Kayo ay gagawa sa amin kung kami ay willing na magpagamit po sa iyo. Salamat sa isang taong hindi perpekto na patuloy niyong ginamit upang magpatuloy sa gawain doon sa Solusi Mission na Zimbabwe sa Rhodesia.
na siyang ngayon ay napakalaki ng mission. Mayroon ng university, marami na rin division at 5 milyong Adventist na naghihintay, naghahanda sa ikalawang pagbabalik. Ang aming panalangin o dakilang Diyos sa aming buhay, patuloy naming makita ang iyong pagmamahal at ang iyong kabutihan sa aming buhay. Kami makisangkot sa ano pa mang kakayahan na meron kami para mapagpatuloy sa iyong gawain dito sa lupa. Dalangin din namin ang sa aming susunod na programa. Ang mauuna ay si Pastor Jerry. Inyo po siyang gamitin ng kanyang karunungan. Ay dagdagan niyo po ng inyong mga karunungan na makaka-inspire sa aming lahat, kami matuto, at kami rin naman ay makapag-share sa iba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Right. Amen po. Amen. Thank you po sa panalangin. Amen. Medyo malaki po ang challenge natin ngayon sa panahon ito, mga kapatid, lalo na sa ating mga napiling mga participants. Marahil po ay may epekto pa po ng disconnection ng mga internet dahil po sa idinulot na malakas na pamiminsala ng bagyong Uwan. So ngayon pong umaga ay magpapatuloy po tayo sa ating 40 days of prayer na atin pong sinusubaybayan ang tungkol po sa gawain ng persona ng Kadiyusan, ng Banal na Espiritu, mga kapatid. At hayaan po ninyo na ngayong umaga ay aking muli kayong dalhin sa patuloy na pagbabasa ng mga counsel ni Sister White tungkol po dito sa ating topic na ito. Kahapon po ay pinag-usapan natin, galing na rin po sa sulat ni Sister White sa aklat po ng Gospel Workers, yung pong God's promises subject to conditions. Ngayon naman po ay ating i-discuss, galing din po sa kanyang sulat, karugtong po noon, yung effect of receiving the Spirit. Tulad po ng sabi ni Brother Melvin, kung sana ay nabigyan tayo ng kopya ng mga reading materials na ito, ay maitutuloy po sana natin yung tone ng ating pong pag-uusap. Subalit, purihin pa rin ang ating Panginoon na meron tayong mga materyales na very highly spiritual upang ating pong magamit sa ating pong pag-review, pag-aaral ng may kinalaman po sa subject na ito. Muli ko pong isa-share ang aking pong screen upang masabayan niyo po ako sa pagbubulay ng mga mahalagang liwanag na may kinalaman po sa gawain ng persona ng Kadiyusan, ang Banal na Espiritu. Brother Edmo, nakikita mo ba yung aking screen? Yan, okay. Opo, Pastor. Opo. Yan. Sa akin po nilakihan, sana po ay yung pong naka-cellphone ay atin pong nababasa. Okay. Ito po ay ang effect of receiving the Holy Spirit. Ano po ba ang idinudulot sa atin ang matanggap ang Banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos na kaloob niya na mayroong kondisyon. So kahapon po ay napag-aralan natin yon. Ang wika po ng ating pong propetisa na si Sister White, when one is fully emptied of self, when every false god is cast out of the soul, the vacuum is filled by the inflowing of the Spirit of Christ. Such a one has the faith that purifies the soul from defilement. He is conformed to the Spirit, and he minds the things of the Spirit. He has no confidence in himself. Christ is all and in all. He receives with meekness the truth that is constantly being unfolded, and gives the Lord all the glory, saying, God hath revealed them unto us by His Spirit.
Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Ang epekto po ng una na sinasabi po ni Sister White ng pagtanggap ng banal na espiritu ay yung pong pagkawala ng ating pong sarili. Ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, nakakaya na nating tanggihan ang ating sarili. Walang tiwala sa sobrang galing, kawala ng sobrang pagtingin ng mataas sa sarili, kundi lubos na pagtitiwala sa gawa ng Diyos sa atin. Nawawala ang ating mga pangsariling interes, kundi nasa interes na mayroon ang Panginoon o Diyos sa ating mga sarili. Ang buong kumpiyansa ay nauukol kay Kristo. Christ is all and in all. Yun po yung magandang dulot ng pagtanggap ng banal na Espiritu na ako po, mga kapatid, ay natutuwa na makita sa ating kalagitnaan ang ganitong espiritu na hindi tayo nakadepende sa pera na tatanggapin o puwersa, lakas o maaaring leader na iniidolo natin. Hindi tayo nakadepende sa anumang mga magagandang mga talento, kundi ang lubos na ating tinitignan ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang lahat na mayroon tayong kayamanan. He is the only treasure that we have in our life. The Holy Spirit works sa ating buhay. Ipinakikita niya sa atin na wala tayong ibang kailangan kundi si Hesukristo na ating Panginoon. Na ang lubos na kapakumbabaan ay nagdudulot sa atin na matanggap ang mga katotohanan na inilalantad sa atin ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Ang kaluwalhatian ay inilalagay niya sa ating mga puso na iuko lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga sarili na nagiging Diyos-Diyosan ay nawawala, na-empty, mga kapatid, at pinupuno tayo ng Espiritu ni Kristo. Yun po ang epekto ng pagtanggap ng banal na Espiritu. At ako po'y umaasa na yan po ay unti-unti na nalilikha sa atin at ang tayo po ay nagiging handa ng lubusan sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. The Spirit that reveals also works in Him the fruits of righteousness. So yun po yung isa pang epekto ng Holy Spirit na tinanggap natin sa ating buhay, mga kapatid, na ipinakikita po sa atin na si Kristo lamang ang ating kailangan. Siya lamang ang lahat sa atin. At dahil po doon, ay ipinakikita po niya ang mga bunga ng katuwiran na kay Kristo. Jesus din naman, mga kapatid. Ginagawang sentro ng banal na Espiritu ang buhay ni Kristo sa mga tumatanggap nito. Christ is in Him as well as of water springing up into everlasting life. John 4 verse 14. He is a branch of the true vine and bears rich clusters of fruit to the glory of God. What is the character of the fruit born? The fruit of the Spirit is what, mga kapatid? Love, not hatred, not discontent and mourning, but peace, not irritation, anxiety, and manufactured trials. It is long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Kasama na po dyan, mga kapatid, yung patience. No? Alam nyo, pinakamahirap yan ma-develop sa atin. Palagi po tayong nahirati po tayo sa mundo na walang self-control o walang tinatawag nating patience. Dahil mahilig na po ang mundo ngayon sa mga instant. Gusto natin palaging madali. Mga kapatid, ayaw natin nung naghihintay. No? Kaya nga,
ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin na ito'y, pag tinanggap natin siya, ang persona niya ay ating matanggap, ay nililikha niya tayo ng mga bungang ito, mga kapatid. Ito ho ay kung mapapansin nyo sa Galatians 5, chapter 5 verses 22 and 23. Mapapansin nyo po doon yung the fruit of the Spirit is. Yung word is, not are. It is always singular. Isa-isa po itong nililikha ng Holy Spirit sa atin. And it is progressive, mga kapatid. Ang pinakamahalagang bunga ng Holy Spirit sa atin na nag-i-inspire upang ating lahat na matanggap ang isa-isang nagdudulot sa atin ng kagandahan ng buhay ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang katangian ng Diyos. Sabi mga kapatid, God is love, and because God is love, He is the source of love. He is the only source of true love. He is love. He is love. God is love. And love is God. Kung walang pag-ibig, walang malilikha sa ating joy, walang peace, walang long-suffering, walang gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, and even patience, mga kapatid. The Holy Spirit possibly creates in all of us this kind of fruit. Mga kapatid, this is a fruit. Hindi po ito bunga ng ating mga efforts. Ang atin pong gagawin, mga kapatid, ay igayak ang puso natin sa pamamagitan po ng ating lubos na pagpapasakop, kagaya po ng aking pong sinabi na binasa po natin kahapon, na yung pong total dependence and trust in the Lord's power. The Holy Spirit will come upon us at tayo po ay lilikhaan niya, magbibigay siya ng bunga sa atin ng mga ito. This is a fruit. Ito po ay dapat nating ikonekta ang ating sarili sa ating Panginoon. So ito po ay ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating lahat. That is the effect of the Holy Spirit. Those who have this Spirit are earnest workers together with God. Ang ganda, mga kapatid. Progressive. You'll see na ang pagtanggap ng Holy Spirit ay progressive. May purpose siya, mga kapatid. Kaya niya po ilalagay sa puso natin ang pagkadama na Christ is all and in all. Siya ang lahat sa atin. At dahil po doon, ay bibigyan niya tayo ng bunga na yun na pinagmumulan lamang ay si Kristo. Yung joy, yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ang layunin po ng mga kapatid ay maging effective tayo na mga manggagawa ng Diyos upang maging kahikahikayat para sa isang misyon, mga kapatid. Gagawin nyo ng Holy Spirit upang mahayag sa atin ang buhay ng ating tagapagligtas para sa isang misyon. At ako po, mga kapatid, ay nakatutuwa nai-inspire, natutuwa na tuwing binabasa natin yung lest we forget, napapaalalahanan ako na salamat sa Banal na Espiritu. Yung ating mga pioneers ay natiis nila ang lahat. Naging long-suffering sila sa lahat ng mga trials and yung mga naranasan nilang hirap noong unang panahon para sumulong lang ang gawain ng Diyos. At napansin ko, mga kapatid, lahat ng yon ay work ng Holy Spirit. Nakita sa ating mga pioneers ang tunay na spirito na mayroon kay Kristo dahil sa kanilang pakikiugnay at pagpapasakop sa ating Panginoon. Ginamit sila sa larangan ng paglago ng banal na gawain ng Panginoon. Hanggang ngayon, mga kapatid, yung the same spirit na yun, the same spirit na nag-possess sa ating mga pioneers ay nasa atin din pong kalagitnaan yun. Dahil tayo pong lahat ay naghihintay sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas, ginagawang posible ng Banal na Espiritu sa atin na tayong lahat ay maging handa at maging equip sa gawain ng Panginoon upang tayo ay maging mga misyonero. Those who have the Spirit are earnest workers together with God. Mga missionary, the same Spirit na meron si Kristo, na handang umayo,
gabi man, umaga man, sa lahat ng panahon. The heavenly intelligences cooperate with them. And they go with the spirit of the message that they bear. They speak words of solid sense, and from the treasury of the heart bring forth pure, sacred things after the example of Christ. Amen, mga kapatid? Amen. The message that we have to bear is none that Amen. cringe to declare. Its advocates are not to seek to cover it, to conceal its origin and purpose. Mga kapatid, ang mensahe ay dapat na tuloy-tuloy, walang pigil, at ito po ay naghahayag ng tunay na diwa na mayroon ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig niya at ang katotohanan na nais niyang iparating sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng mga taong katulad nyo at katulad ko sa panahon natin ngayon na napasasakop at handang magbabago sa biyaya ni Kristo. As those who have made solemn vows to God and who have been commissioned as the messengers of Christ, as stewards of the mysteries of grace, we are under obligation to declare faithfully the whole counsel of God. So tayo po ay mga commissioned messengers of Christ. And the Holy Spirit ay tayo po ay pinalalakas, ini-empower niya tayo upang maging effective na mga misyonero ng ating Panginoon. We are not to make less prominent the special truths that have separated us from the world. Yung identity natin kay Kristo, hindi natin dapat yung gawing mababa. Gawin natin yung mataas na pagpapahalaga. And made us what we are. For they are fraught with eternal interests. God has given us light in regard to the things that are now taking place. And with pen and voice, we are to proclaim the truth to the world. But it is the life of Christ in the soul. It is the active principle of love imparted by the Holy Spirit that alone will make our words fruitful. The love of Christ is the force and power of every message for God that ever fell from human lips. Mga kapatid, love is the greatest force. Ito po ang pinakamalakas na kapangyarihan na tumutulak sa atin upang maging mabisang tagapagdala ng mga salita ng Panginoon na magdudulot na maunawaan ng mga tao ang mensaheng ibinibigay ng Panginoon. Pataasin natin ang lubos na paghahangad, ang ating pananabik, pagkauhaw na tanggapin ang banal na Espiritu. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God first morning. Amen po. Amen. 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 So, Amen. maraming salamat po, Pastor Jerry, sa isang inspiring na naman na mensahe na pinagkaloob sa atin po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong mahal na Presidente, Pastor Jerry Stabilio. So, ngayon po ay di po muna ulit tayo mag-breakout room since tayo po ay wala pong mga guide questions na kasuporta ng ating pong material ngayong umaga. So meron po kayong mga reflections o takeaways sa ating pong napakinggan na effect po ng ating pong pagtanggap ng ating pong banal na Espiritu. Okay po, meron po kayong mga napulot or reflection, takeaways ay maaari po natin i-share sa ating pong mga kapatid. Meron po tayong 20 na sa ating pong Facebook page. Edmond. Okay, Donnie. Yeah, happy God first morning. Yung pong message ni Pastor Jerry
patungkol sa Holy Spirit. Napakaganda and it resonates with me dahil yun pong binanggit niya na sa kanyang binasa rin po doon sa the fruit of the Spirit is ano po yun singular pero marami po yun na-struck po ako doon kasi tama po yung na nagiging karanasan na yun po bang progressive, hindi biglaan na nade-develop sa atin o sa akin. Ang pagkaintindi ko po doon is depende po yun sa preparedness ko. Capacity to receive. Yeah, preparedness tsaka capacity to receive. Dahil ano po kasi kailangan marami pong unlearning. Di po ba? The best way to learn is to unlearn. Dahil vessel po tayo So, kinakailangan, dahil marami po tayong, ako po nasabi kong marami po akong laman na kailangan kong hayaan ng Panginoon na tanggalin po yung mga yun bago niya malagyan yung aking sisidlan. Kasi basic po sa science na no matter can occupy the same space at the same time. So, how can I be filled with the Holy Spirit and its fruits kung punong-puno po ako ng mga antithesis ng fruit of the Holy Spirit? So, for example, yung love, how can I have the fruit of the Holy Spirit na love, na pag pinag-usapan po yung love, it's not about self-love anymore. It's not about considering yung aking sariling kapakanan. Mahirap po yun kasi as a survivor, na isi-share ko nga po yun na hindi po masyadong maganda ang family background ko. Yung aking karanasan to survive ay talagang hindi kaaya-aya because I had to survive. So I learned nga po how to become selfish, how to manipulate people, how to use people just for me to survive. Dahil lang akala ko, to survive is to protect myself. Lalo lang po ako na nababaon sa kahirapan, sa kapaguran, sa distressful na karanasan. So, nung iparanas po sa akin ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, nakawala po ako doon sa pagiging selfish, doon sa mga self-indulging na mga pamamaraan. Kundi I let go and I let God. So unti-unti po natutunan ko pong tingnan ng pagpapalaga ang kapakanan ng aking kapwa. At dahil po doon ay nagkakaroon po ako ng unti-unti nagkaroon po ako ng kaibigan, dumadami ang aking kaibigan, dumadami nagtitiwala sa akin. Dati po lang magtiwala sa akin. So yun po, dahan-dahan po yun. And yun pala yung bunga. Without me being conscious about it, alam niyo po yun na dapat meron akong ganito. Wala akong ganun, kundi in a very natural way, unti-unti ko pong nararanasan. At ang isa po sa manifestation on, ayun nga po, pati patience, unti-unti po yun. So, at yung po bang, isa pong malaga pang nararanasan ko ay yung totally, yung unti-unting, yung kawalan ng pagtitiwala sa sarili. It's not about yung confidence or being bold, hindi po yun kundi yung being bold and being confident, hindi po yun dahil sa mayroon akong skill set, mayroon po akong inherent tinatawag pong talent, wala po doon, kundi pagiging dependent po talaga sa Ama. I've been sharing this po na even when I speak in front of people, whether sa church o sa malaking kapulungan, mas gusto ko po yung kinakabahan ako. Kasi pag kinakabahan ako, so nararanasan ko po yung kakulangan ko. So tumatawag po ako sa Panginoon, hindi ko po kaya ito, kaya ko po ito. Although, nag-aaral naman po ako, pinag-aaralan ko yung topic,
At meron naman po akong skill set nga po, meron naman po akong talent to speak. Pero I don't rely on that. Mas gusto ko po yung kinakabahan ko para hingi po ako ng tulong sa Panginoon. So yun po muna, I praise God dahil unti-unti ko pong yun nga po, nararanasan po yun. Pero malayo po ang malayo po ang pupuntahan ko. And God has not finished with me yet. And I cannot say na I'm better than anyone. It's just that I am enjoying yung pong ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Yun lang po, ayan na po rin ng Panginoon. Amen. Kitang-kita, Brother Dominic. Amen po. Na nag-enjoy ka po sa inyo pong ginagawa. So, pagpalain at ingatan po kayo ng Panginoon. Kuya Donnie. Salamat po sa inyo pong testimony at sa inyo pong reflection na nagdagdag ng inspirasyon sa atin pong naging mensahe po ngayong umaga. Sino pa po ang gusto magdagdag, magbigay po ng kanya pong reflection bago po tayo dumako sa ating pong Garden of Prayer? Sir, good morning po. Brother Romel, go ahead po. Napakaganda po ng ating napakinggan mula sa ating mahal na Pangulo. Very inspiring message this morning. Talagang masasabi natin na napuspos po tayo ng banal na espiritu lalo. Purihin ng Panginoon. Kaya naalala ko po nung ako po ay naging missionary. Nag-1 taon missionary po ako, talagang masasabi ko po na yun yung way kung paano po ako hinubog ng Panginoon. Dahil po, bago po ako naging 1 taon, 2014 ay yun nga, puno din ako ng kalituhan. Actually sa katotohanan kung ano po ba talaga yung totoo. Dahil that time ay 4-year-old pa lang ako sa aking pananampalataya sa Panginoon. Pero nung nag-1 taon po ako, masasabi ko na yan yung best na panawagan ng Panginoon sa akin. At doon niya ako hinubog. At ito ngayon yung sinasabi dito sa John 14 at saka sa Galatian, John 4 verse 14 at saka Galatian 5:22 and 23. Dapat po mga kapatid, ito yung lagi nating alalahanin dahil ito yung bunga ng banal na espiritu. Hindi po ito ina-acquire natin individual. Ito po ay ibinibigay libre ng Panginoon kung handa yung puso nating tumanggap ng banal na espiritu. Kaya ang sabi ni Pastor Jerry doon kanina sa una, dapat maging empty tayo para po tayo ay papasukan ng banal na espiritu. Pero pag hindi tayo maging empty at hindi natin papasukin yung banal na espiritu, mga kapatid po, hindi yan siya papasok dahil alam niya na hindi pa tayo karapat-dapat o handang tumanggap ng banal na espiritu. Kaya po mayroon po dito mayroon pong dito sa na dapat tayo ay nakakonect sa branch. Sa puno, tayo po ay mga branch. Yun yung doon. Kaya po ang source nito walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ito po ay tinuturo mismo ng ating Panginoon na lagi tayong naka-source sa Kanya. Kasi po pag hindi tayo naka-source sa ating Panginoon, kahit anong gusto ng banal na espiritu na manahan sa atin, kung atin naman pong nililihis yung ating pong direksyon, hindi po yan mananahan sa atin. Kaya po mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, lagi nating alalahanin na wala tayong ibang source kundi ang ating Panginoon para pumanahan ang banal na espiritu sa ating mga puso. Yan lamang po at happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Salamat po, Brother Romel. Yung total surrender, yung katulad ng napakinggan natin kahapon, yung pagsuko at yung sama na rin yung self-denial, yung total surrender, yung submission ng ating pong mga sarili, ng ating pong mga likas na lamang po tayo magkakaroon ng kumbaga yung emptiness na natin ay muna ang ating pong gagawin yung surrender muna natin, yung submission muna natin sa Kanya bago tayo magkakaroon ng sinasabi natin mga fruit of the Holy Spirit. Salamat po, Brother Romel, sa inyong pong dagdag, sa inyong pong takeaway reflection. Salamat po.
So tayo na po ay basahin ko lang po yung comment dito. Sabi po ni Brother Sonny Talusan mula sa Pantok SDA Church, ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano magmahal ng tapat. Hindi nakabase sa emosyon lamang, hindi sa bukal na paglilingkod at sakripisyo para sa iba. Natutuhan ko na ito ang pinakadakilang aral dapat kong natutuhan at isabuhay bilang anak ng Diyos. God first morning po. Salamat po. No? So tayong lahat po ay commissioned as the messenger of God. Amen. Praise the Lord po. Purihin po ang kanyang pong pangalan. So, maaari po bang humingi kung sino pong nais mag-volunteer para po sa adoration at confession? Gusto ko sana, Pastor, kaso inuubo po ako. Okay na po. Sino pong nais na... Ako na lang po ulit, Brother Edmond. Okay po. Sige po. Partner in prayer. Pastor Ernie para sa adoration confession. May gusto po bang mag-lead ng thanksgiving at supplication? Yung ating pong supplication ay naandyan na po sa chat box. Thanksgiving and supplication po para dalawa na lang po sila ni Pastor Ernie. Sino pong gusto mong sumama? Kung wala po, ay... Thanksgiving siguro po. Sir, pwede po ako. Medyo mic sila. Sige po. Thanksgiving, Brother Romel. Sige po, sunod po kayo kay Pastor Ernie. And then, supplication po. Kung wala pong magtataas ng kamay. Sa akin na lang po yung supplication, sir. Okay po, Ma'am Ses. Thank you po. Hatian sana natin kako yung supplication pero may kinilos ng Holy Spirit. Sige, bigay po natin. Salamat po. Okay po, si Ma'am Ses. Sige. Pastor Jerry. Mag-usal po tayo ng isang tahimik na panalangin, sama-samang panalangin sa ating mga kapatid sa Aurora na medyo challenging po ang kanilang sitwasyon. At sa ibang mga dako na hindi pa po natin identified na nasa lanta ng malakas na hangin at ulan nitong nakaraang bagyo na dumaan, mga kapatid. Ilagay po natin sila sa puso natin, isip. Mag-usal po tayo ng isang sandaling panalangin sa kanila na makayanan nila at aliwin sila ng banal na espiritu sa panahong ito. Maraming pong salamat. Opo, salamat po, Pastor Jerry. So tayo na po idadako sa ating pong silent prayer, mga 1 minuto, at papasok po si Pastor Ernie sa tayo po yung manalangin.
hapon pong ito, Panginoon, Ikaw na aming manalalang, manunubos, sustainer, provider. Kami ipatuloy na dumadalangin sa inyo. Sapagkat alam po namin na hindi po kayo nagpakabaya sa amin. Patuloy niyo po kaming binibigyan ng lakas, binibigyan ng mga pagpapala, binibigyan ng aming kailangan sa araw-araw. Sapagkat ikaw ay napakabuting Panginoon na aming pinaglilingkuran. Muli po kaming humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang, sa aming pananalita, sa aming kinikilos na hindi kasang-ayon sa inyong kalooban. Panginoon, sumasama po kami na kami inyong patuloy na patawarin. Nagpapakumbaba po kami sa oras na ito upang patuloy na malinis ang aming puso sa pamamagitan po ng inyong biyaya. Inyo po kaming patuloy na linisin, patuloy na patawarin sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus, upang kami ay magkaroon ng magandang pananaw sa aming buhay at magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Ito po'y aking hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. At pagpatuloy po, Ama, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito muli. Namin pong naranasan ang panibagong buhay at kalakasan po. Kaya po aming binabalik ang lahat na papasalamat at papuri sa inyong banal na harapan. Maraming salamat din po, Ama, sa ganitong gawain na kami po ay nagkasama-sama sa platform na ito para lalo pa po kaming matuto, lalo pa po kaming lumakas sa aming pananampalataya. Kaya maraming salamat po sa aming pong natutunan ngayong umagang ito. Nawa ito ay tumimo sa aming mga puso ang mga aral na ito, at ito ay bunga ng mga banal na espiritu na kung saan amin pong magagamit po ito, Ama, sa aming paghayo at paglilingkod sa araw-araw sa inyo. Kaya maraming salamat din po, Ama, sa magandang kalusugan na patuloy niyo pong iginagawad sa bawat isa sa amin. Sa kabila po ng mga trahedya o mga bagyong aming naranasan, nakita namin ang inyo pong kabutihan na patuloy naming nararanasan. Kaya, Ama, maraming salamat po sa inyo pong pakikisama sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Ama, sa amin pong mga aming tinatanggap sa araw-araw na mga pagkain, mga tubig na aming iniinom. Amin pong binabalik sa inyo ang lahat na papuri. Dahil kami po ay patuloy ninyong pinapakain sa lahat po naming mga pangangailangan. Kaya, Ama, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na biyaya na aming nararanasan. At ganoon din po sa aming mga kapatid na narito ngayon sa platform. Patuloy niyo po silang pagpalain, Ama. Patuloy niyo po silang palalahanan na ang lahat ng mga pagpapala ay maibigay nila ang papuri sa inyong banal na harapan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. At pagpapatuloy po, Panginoon, nais naming idulog sa inyong paanan ang mga kahilingan po at prayer request ng mga kapatid. Una po namin inilalapit, Panginoon, ang aming mga church planters dito sa Central Luzon Provinces Mission. Panginoon,
Patuloy niyo pong gamitin ang mga taong ito na nagpapakalat ng inyong pabalita. Maraming makapakinig ng iyong mga salita at higit sa lahat ay marami ang tumanggap sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Gayon din po ang CLAA at mga paaralan sa buong CLPM. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga nagdaang bagyo ay naingatan po ang mga paaralang ito at walang anumang damages na natamo. Gayun din po ang CLPM headquarters na may panukala ang programang Every Family a Builder. Bigkisin po ng pagkakaisa ang mga kapatiran sa buong CLPM para makatulong po sa pagpapatayo ng inyong headquarters. At gayon din po ang CLPM groundbreaking, headquarters groundbreaking na magaganap sa November 30. Marami nawa po ang mag-participate, hindi lamang sa pag-opening po nito, kundi higit sa lahat marami ang maging involved at magpa-involve para sa gawain pong ito. Bigyan nyo rin po ng magandang panahon ang araw na ito para marami po ang makapag-participate para sa isang historical na kaganapan para sa CLPM. Gayun din po, Panginoon, patuloy po namin inalalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba ang aming constituency meeting na gaganapin ngayong December 8 to 9. Kilusin mo po, Panginoon, ang mga taong mapipili na magtumulin at higit sa lahat magbigay ng buong kanyang commitment para sa pangunguna sa CLPM bilang mga opisyalis sa darating na taon. Gayun din po, inilalapit namin ang kabi-kabilang mga evangelism crusade sa Sapang Palay, Bantog Kabanatuan, Akle, sa Diliman, Upig SDA Church, Talimundo Church, Bantay Bayan, Calaklan, Olongapo City, North Bulacan 1, Bintog, Talaksan, and Chaong Churches. At gayon din po, ang tagapagsalita rito ay inyo pong ilusin sina Pastor Joel Filiartos, Willie Joy Humawid, at ang PAFCOE Missionaries. At ganyan din po ang gawain sa Dimson, Lubao, Pampanga, Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, North Bulacan 2, Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan, at sa Divinan, Jones, Isabela. Nilalapit rin po namin ang mga newly baptized sa buong CLPM, Panginoon, mga bata pa po sa pananampalataya. Papagtumibayin niyo po sila at ang banal na Espiritu ang kanilang maging kasakasama palagi upang mapaalalahanan sila at magabayan. Gayun din po ang Finding Hope Nightly Bible Series ng SST ngayong darating na December 3 to 13. At ang anak po ni Sister Miriam na magkakaroon ng pagsusulit ngayong araw na ito. Tulungan niyo po siya, Panginoon, ng kanyang mga ni-review, ay kanya pong maalaala, higit sa lahat, makapasa po siya sa exam na ito at magamit niyo rin po siya sa inyong gawain. Inilalapit rin po namin, Panginoon, para sa kagalingan at maayos na pangangatawan, kalusugan, ang may mga karamdaman tulad ni Mary Jane Esguera na nakaranas ng mild stroke, Gabe Hannah Sandra na mayroong physical and mental health issues. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Sina Sweet and Aldrin
na may pinagdadaanan sa kanilang kalusugan at financial situation. At kahilingan po nila is and divine lakaba. Lakaba o Panginoon, ang kanilang kahilingan na magkaroon po ng anak ay inyo pong ipagkaloob. Buksan niyo po ang bahay bata ni Sister Divine at tulungan niyo po sila na magkaroon ng supling. Gayun din po si Adeline Feliciano sa kanyang fast recovery mula sa kanyang operasyon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, sina Armando Alcantara na nasa ICU ngayon at si Irma Galang na mayroong katarata. At ang mga sumusunod po na may mga karamdaman ay inyong pagalingin. John Emilson Talusan, Ros Lazaro, Conching Carpio, Buboy Vicente, Feli Gutcheco, Mark Ian De Chavez, Cleofe, Rilio Raza, Chari Ancheta, Yoli Liktawa, Christina Aguilar, Jaime at Naring Maanlungat, Gianni Calawag or Gianni Calawag, Marcos Espiritu, Ellen G. De Los Santos, Rocky De Los Santos, Isaira Von Cruz, Feli Diaz, Fria Austria, Normita Barun. O Panginoon, wala po kami malalapitang pinakamahusay na manggagamot, kundi kayo lamang. Ilapat niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay sa mga taong ito na makaramdam ng kaginhawahan, manubalik ang kalakasan sa kanilang pangangatawan at mabigyan po sila ng chance na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Dalangin rin po namin, Panginoon, ang mga nasalanta ng nakaraang bagyo. Marami po ang nawalan ng tahanan, ng buhay. Paaliwan ng banal na espiritu ang pagkaloob sa kanila, Panginoon. At higit sa lahat, pagpapatumibay sa kanilang pananampalataya na ang mga unos na dumarating sa buhay namin ngayon ay tanda na malapit na kayong dumating. Hindi po namin mahadlangan ang mga kalamidad na ito, Panginoon. Gayunpaman, isa lang ang sigurado po sa amin na mayroong Diyos na tutulong sa amin at magpoprotekta sa amin sa mga ganitong pagkakataon kung paano niyo po pinoprotektahan ng mga Israelites sa panahon ni Moses, ay gayon din ang ipagkakaloob niyo po sa amin kapagkat kami po ay patuloy na nanghahawak sa inyo. Tulungan po kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo sa araw-araw ng aming buhay. Hindi lamang sa panahon ng kalamidad, kundi higit sa panahon din lagi ng aming pagtatamo ng pagpapala. Patuloy niyo po kami gamitin, Panginoon, sa inyong gawain. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Amen. Thank you po sa panalangin po. Thank you po sa panalangin. Thank you po. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan.
ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras na magpatnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya itoon. Ikaput, handog, talento at tulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagaganin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siyang paglalaan, tunay na ligaya ay
sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Ating siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Ipurit walhati sa Kanya tayo po'y manalangin, mga kapatid. Minamahal naming Diyos na aming Ama na nasa langit. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay muling lumalapit. Nagpapasalamat sa iyong kaloob sa amin na espiritu upang kami ay likhaan sa aming puso ng mga kauhawan at paghahangad na tanggapin ang iyong katuwiran. Ama, marami pong salamat sa mga bunga na nakikita sa aming buhay sa pananahan ng Espiritu Santo. Salamat po sa lahat ng aming naranasan sa umagang ito. Nawa po ay ang Banal na Espiritu ang maggayak sa amin sa buong maghapon na maging misyonero ninyo. Ang puso namin ay palaging maging sensitive sa pangangailangan ng iba. Lalo tigit ang pakikisangkot sa banal mong gawain. Ama, nais po naming hingin ang pagtatagumpay ay aming maranasan sa lahat ng uri ng kahinaang taglay ng aming buhay. At nawa po makita sa amin ang katuwiran at karakter ni Jesus sa aming mga pagwawagi. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming panalangin, pagpalain. Nawa po ninyo ang bawat isa sa amin ngayong umaga. At sa maghapong ito, maranasan namin muli ang pagsasapat sa lahat ng aming pangailangan sa pangalan namin, Panginoon Hesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating buting Presidente Pastor Jerry, sa inyo pong pangunguna sa amin. Salamat po sa lahat po ng participants po ngayong umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pong chant. Solado na po ng lahat. Every church is a missional church. Go! Every church, I am missional. I plan, I give forward God's mission. Get bigger, With God first, and you will never and you'll never be last. Pastor Okay, very good. Amen. Amen. Amen po. Sir Joey po. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magagpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magagkaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Salamat po. Lado ng mga bata eh. Good morning. Ingat po tayo. Ingat. God bless po sa lahat. Umuulan. God bless. Good morning po. Good morning. Good morning din. Aming brother Donnie. Ano pangalan ng bata? Ito. Ano pangalan mo? Anak ni brother. Cyril Samiliano. Ayun. Bukas ikaw ang message. Yes. Okay po. Ay, oo. Yung anak ko, brother. Gusto na maglilid sa chanting ha. Maganda yung chanting mo. Ikaw. Nakakatuwa. God bless you, anak. God bless you, anak. God bless you. Bye-bye po. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat po lahat po. God bless po. Ingat po. Bye-bye. 5, 4, 3, 2, 1. Bye.
Okay po mga kapatid, yan ang ating live devotional. Salamat sa pakikinig at hanggang bukas po muli mga kapatid. Ano po? At nawa tayo ay magpatuloy sa ating 40 days of prayer kahit na yan ay kahapon hindi ako nakapag-online dahil walang kuryente, walang internet. Ayan po, walang lobat ang cellphone, lahat na lang ano. So anyway, papatuloy tayo bukas ulit. Salamat po mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided